Hello mga kaibigan, mga kapatid, kumusta kayong lahat? Ang aking dalangin palagi na nasa mabuting kalagayan lang kayo. Alam ko na marami kayong pinagkakaabalahan sa buhay, alam ko marami kayong iniisip, alam ko na minsan nanghihina rin kayo, pero ngunit dahil mahal tayo ng Panginoon at napakabuti ng Panginoon, maraming salamat sa Kanyang patuloy na gabay sa atin, sa ating mga gawain. Lubhang napakabuti ng Panginoon. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ilang araw na lang at matapos na ang buwan ng Oktubre. Araw ng Sabado na tayo, Oktubre 28, 2023. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay. Maraming salamat din sa inyong patuloy na pakikinig, patuloy na pag-share ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Kayo rin mismo, kinikilala ko ang inyong pakikiisa at pakikibahagi sa personal na vlog na ito at pagtutupad sa inyong misyon na kayo mismo ay naging instrumento rin upang maipaabot ang vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa araw na ito, mga kaibigan, ang ating pagninilay ay babahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 12 hanggang 16. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito, magpansin natin na si Jesus ay umakyat sa bundok at manalangin. At pangalawa, dito ay tinawag niya ang kanyang mga disipulo at pinangalanan niya ito. So para sa akin, may kaunting kumbaga maikli lang ang ating ebanghelyo, ngunit may dalawang punto itong gustong ipaabot sa atin. Una, si Jesus ay nanalangin at pangalawa, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad. Siguro, mas magandang tingnan din natin ito sa ating konteksto, sa ating buhay. Gaya ng sinasabi ko palagi, marami tayong pinagkakaabalahan. Ngunit sa likod ng maraming pinagkakaabalahan ito, may panahon pa ba tayong magdasal, manalangin? At dito sa panalangin na ginagawa natin, isinasabuhay ba natin ang ating mga panalangin? Ipinapakita ba natin ito sa gawa? Sana yung mga panalangin natin at dasal ay hindi lang maging palamuti ng ating mga bibig. Hindi lang sana ito parang naging mechanical na lang, no? Kundi yung pagsasabuhay, pagkilos at paggawa sa mga panalangin ating ipinapahayag. Maraming salamat din at may mga nakilala ako na mga tao na talagang they are very faithful and committed, no? Every afternoon, they gather to pray the rosary. At talagang naghahanap sila ng oras. At kinikilala nila yung pinakamalaking papel ng Panginoon sa kanilang buhay. Ito lang yung pinaka-importante na makita sana natin, mga kaibigan. Nasa likod, kung ano man ang ating estado, ano man ang ating katayuan sa buhay, kinikilala natin na yung pinakasentro sa ating pamumuhay ay walang iba kundi si Kristo, na siyang naging lakas, naging sandigan, at naging hinuhugutan natin ng ating lakas sa pang-araw-araw na pagkilos natin. Kaya sana sa patuloy nating pagninilay, magbigay halaga tayo sa panalangin at pagsasabuhay nito. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging tapat, turuan mo kaming manalangin ng taos-puso. Turuan mo rin kaming maisabuhay namin ang mga salita na binibigkas namin sa aming mga panalangin. Inihiling namin lahat ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.